Hinamak na manugang. Kabanata 320. Natakot si Shufugi at tatakbo na sana palayo, ngunit bago pa siya makahakbang, may ilang braso pang umabot mula sa kanyang likuran at kinaladkad siya at si Zhang Fa ang papasok sa kotse. Wala pang isang minuto mula sa harap hanggang sa likod. Isinara ng van ang pinto at umalis na parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Itim na itim sa van, at natatakpan ng tape ang mga bintana. Si Helena at ang iba ay nakapulupot sa lupa at nakatikip sa kanilang mga ulo. Natakot silang tatlo sa labas ng kanilang talino. Sa sobrang takot ni Helena ay halos maiihi na niya ang sarili niya. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Baka ito ay isang kidnapping. Mabilis niyang sabi habang nanginginig, "Huwag. Huwag mo kaming patayin. Wala talaga akong pera. Hindi ko kayang bayaran ang ransom." Si Zhang Faang ay natakot sa kanyang isip. Nang marinig niyang miser pa si Helena sa mga oras na ito, agad siyang napasigaw, "Humihingi ka na lang ng pera kay Helena." May pera siya. Daan-daang milyong hilaw na bato ang nasa villa. Nang marinig iyon ni Helena ay agad siyang napasigaw sa gulat, "Kalokohan, napakahirap ko. Hayaan mo akong umalis at kunin ang manugang kong si Alex Dixon. Mayaman siya. Bilisan mo. Tutulungan kita, suyuan mo ang manugang ko. Pwede mo siya dukutin." Gusto niyang maakit ang atensyon ng mga kidnapper na ito kay Alex Dixon. Sa kasamaang palad, ang mga tao sa paligid niya ay walang pakialam sa kanya. Nanginginig si Shufugi habang nakahiga siya sa lupa. Inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis na nagpadala ng mensahe kay Jane Lewis nang hindi ito handa. "Jane, kinidnap ang nanay mo." Makalipas ang isang minuto, naramdaman ni Helena ang pagyanig ng van at biglang huminto. Pagkatapos, halos hinayla siya at itinapon palabas ng van. Ayo! Malakas na bumagsak si Helena sa lupa at napasigaw sa sakit. Sa sobrang takot ay muntik na niyang maiihi ang sarili. Naiskaya ng kabilang partido na puwersahang gumawa ng masama sa kanya sa kanila. Takot na takot si Helena kaya napasigaw siya, "Hayaan niyo na ako at agawin ang manugang ko. O tama, napakaganda ng tirahan ng manugang ko. Tutulungan ko kayong kunin siya." Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, natanggal ang itim na tel ang nakatikip sa kanyang ulo. Napaangat ng ulo si Helena habang nanginginig at gulat na nakita ang isang dosenang mga malalakas na lalaki na nakasuot ng itim na maskara na nakatayo sa kanyang harapan. Sa sobrang takot niya ay nanlambot ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Ang isa sa mga malalakas na lalaki ay may hawak na telepono at nire-record ang eksenang ito. Hindi alam kung saan niya ito ipinadala. Sa isang marangyang suite sa Sheraton Hotel, si Dixon Shenglan ay nakasuot ng puting bathrobe at nakasandal sa sofa. May hawak siyang sigarilyo sa kamay at tumingin sa malaking screen sa tapat niya. Sa malaking screen, ipinakita ang eksena ni Helena at ng iba pa. Ang paghingi ng awa ni Helena ngayon ay pumasok din sa kanyang pandinig na walang nawawala kahit isang salita. Isang bakas ng pagkasuklam ang bumungad sa mukha ni Dixon Shenglan. Hindi niya inaasahan na ganito pala kawalanjiya ang Helena na ito. Hindi lang niya gustong tulungan ang kidnapper na kidnapin ang kanyang manugang na si Alex Dixon, gusto pa niyang lokohin ang sarili. Napakatandang hag, talagang hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Alex Dixon. Talagang pinilit niyang pakasalan ng isang babaeng katulad ni Jane Lewis. "Napakaganda ng little tita ng aking manugang, hanapin mo siya, isa na akong matandang hag." O tama, may pera pa ang maliit niyang tiyahin, ang pera ay. Lumuhod si Helena sa lupa at patuloy na humihingi ng tawad. Galit na galit si Dixon Shenglan kaya ibinato niya ang upos ng sigarilyo sa urn. Bakas ng kabangisan ang sumilay sa malamig niyang mukha habang nagutos, "Sampal." Lahat ng mga taong ito ay ipinadala niya sa mga miyembro ng koponan ng Armed Forces ng pamilya ng Dixon upang turuan ng leksyon si Helena. Ang isa sa kanila, si Blackman, na naka-earphone, ay magalang na tumango at yumuko sa kamera. Tinaas niya ang ulo niya para magsenyas. Agad namang pumunta sa gilid ni Helena ang isa sa Blackman at sinipa siya. Flop. Nabaluktot sa sakit ang binti ni Helena at hindi niya maiwasang mapaluhod sa lupa. Ibinunyag ng lalaking nakaitim ang nakamamatay na aura sa kanyang mga mata at itinaas ang kanyang palad na kasing laki ng pamaypay ng palma.
Isang malakas na sampal na may malaking tenga ang dumapo sa mukha ni Helena. Napasigaw si Helena sa sakit. Punong-puno ng lakas ang sampal na ito at nagpainit ng ulo niya. Namumula ang mukha niya sa sakit. Bago pa siya makabawi, isang sampal na naman ang dumapo. Nakatayo si Blackman sa harap ni Helena, walang ekspresyon. Panay ang sampal niya. Karaniwang hindi gumagawa ng gawaing bahay si Helena sa bahay. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong uri ng parusa. Agad siyang pinalo hanggang sa tumili siya sa sakit. Umiyak siya at humingi ng awa, nakikiusap ako sa iyo, itigil mo na ang paghampas sa akin. Kahit gaano mo gusto, kukunin ko ang aking manugang na nagbabayad ng ransom. Gayunpaman, ang Blackman, na nakatayo sa kanyang harapan, ay hindi pinansin at patuloy na sinampal siya. Tinamaan si Helena hanggang sa yumanig sa langit ang sigaw niya. Umalangaw-ngaw sa likod ng bundok ang malinaw na tunog ng sampal. Namamaga ang pisngi niya at may dugo sa gilid ng bibig niya. Ito ay lubhang miserable. Sinampal ng Blackman ang 20 hanggang 30 beses sa isang hininga. Si Xu Fugi at Zhang Faang, na nasa tabi niya, ay natakot na sa labas ng kanilang talino. Bago pa makagawa ng iilang Blackman na ito, agad na lumuhad sa lupa ang mag-asawa at yumuko para humingi ng awa. Sinabi ni Xu Fugi na may malungkot na mukha, "Mga Ginoo, mangyaring iligtas ang aking buhay na aso. Sabihin mo lang sa akin kung gaano karaming pera ang gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako." Sa hotel, nginisyan si Dixon Shenglan at nagutos. "Stop. Tanungin mo si Helena kung alam niya ang pagkakamali niya." Pinigil ni Blackman ang kamay niya at sinigawan si Helena, "Mabango misis, alam mo ba ang pagkakamali mo? Alam mo ang mga pagkakamali mo." Gulo-gulo ang buhok ni Helena at nanginginig na sabi niya, "Ako, ano bang nagawa kong mali?" Lumubog ang mukha ni Dixon Shenglan at sumigaw siya. Tamaan. Nang walang sinasabi, sinampal ng Blackman si Helena. I was wrong. Nakikiusap ako kay Lolo na iligtas ang aking buhay." Nakatanggap pa si Helena ng ilang malalaking sampal at sa sobrang takot ay napasigaw siya at umiyak. Umiti si Dixon Shenglan bilang kasiyahan at hinayaan si Blackman na kunin ang telepono. Tinanong niya, "Ano ang mali dito?" May voice changer na naka-install sa phone kaya hindi ito marinig ni Helena. Nanginginig ang buong katawan ni Helena. Hindi niya talaga alam kung ano ang ginawa niyang mali. Anyway, kahit anong gawin niya, akala niya hindi mali. Kahit may nagawa siyang mali, kasalanan pa rin ni Alex Dixon. Ngunit sa pagtingin sa grupo ng Blackman sa kanyang harapan, hindi naglakas loob na magsalita si Helena. Sa mahabang mukha, sinabi niya, Pumunta ako sa supermarket kahapon at naglabas ng isang bote ng shampoo. Sumakay din ako ng bus noong nakaraang linggo. Nagkunwari akong may sakit at gusto kong ibigay ang mga tao sa kanilang mga upuan, ngunit hindi bumigay ang isa sa kanilang mga upuan. Ang sabi ko lang, Pumunta ako sa supermarket kahapon at nakakuha ng isang bote ng shampoo. Sumakay din ako ng bus noong nakaraang linggo. Nagkunwari akong may sakit at gusto kong ibigay ng mga tao ang kanilang mga upuan, ngunit walang nagbigay daan. Sinampal ko ng 2 beses ang isang babaeng estudyante at pinagalitan siyang umalis. Natakot si Helena sa kanyang talino. Ibinuhos niya ang lahat ng pangit na ginawa niya sa nakaraan nang walang pakialam sa kahit ano paman. Narinig ito ni Dixon Shenglan at sumimangot. Ang Helena na ito ay nag-refresh lang ng kanyang pananaw sa mundo. Hindi niya talaga akalain na may isang walang hiyang matandang babae sa mundong ito. Wala sa kanila ang tama. Isipin mo kung saan ka mali. Nang matapos siyang magsalita, hinayla muli ni Blackman ang buhok ni Helena at binigyan siya ng 2 malalaking sampal. Pinalo si Helena hanggang sa napasigaw siya sa sakit. Nasabi na niya sa kanya ang lahat ng pangit na ginawa niya. Ano pa ba ang nagawa niyang mali? Pero kapag hindi niya sinabi, mabubugbog na naman siya. Wala talagang choice si Helena kundi umiyak at humagulgol. O tama, minamaliit ko pa rin ang aking manugang na si Alex Dixon. Nagdala ako ng mga tao upang magnakaw ng kanyang hilaw na batong hiyas, at inutusan ko pa siyang maging utusan at hilingin sa aking anak na hiwalayan siya. Kabanata 321.
Malamig na bumuntong hininga si Dixon Shenglan at sinabing, ngayon ay kaunting parusa lang ang ibinibigay ko sa iyo. Nakagawa ka ng mali at naglakas loob ka pa ring gawin ito muli sa hinaharap. Marami akong paraan para mahihiling na sana ay patay ka na. Pagkasabi niyon ay bumeso siya. Sa huli, bigyan ang bawat isa sa kanila ng 30 sampal. Nanginginig si Helena na parang bola at pumulupot sa lupa, hingal na hingal. Puno ng takot ang mga mata niya. Hinawakan siya ng isang itim na lalaki at sinampal. It's none of my business. Si Helena ang humiling sa amin na nakawin ang hilaw na bato. Wala akong nagawa. Nang marinig ni Zhang Faang na siya ay bubugbugin, agad siyang sumigaw na parang baboy na kinakatay. Gayunpaman, ang Black Man ay isang miyembro ng Dixon family's martial guards. Nakinig lang siya sa utos ng mga namamahala sa pamilya Dixon. Direkta niyang hinayla si Zhang Faang pataas at binigyan ng ilang sampal. Sinampal din si Xu Fugi. Sa sobrang sakit ay tumulo ang luha at uhog sa kanyang mga mata. Parehong puno ng panghihinayang ang puso nila. Kung hindi sila tinawag ni Helena para makawin ang hilaw na bato, makakatagpo sila ng ganoong bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ng Black Man ang 30 sampal at ipinadala ang 3 paralisadong tao, tumalon sa van, at umalis. Namamaga ang mukha ni Helena, at dumudugo ang ilong. Namamaga ang kanyang mga mata kaya napisil ito sa isang linya. Magulo ang kanyang buhok, at nakahandusay sa lupa na parang patay na isda. Magulo rin ang buhok ni Zhang Faang at may tatak ng palad sa mukha. Napaupo siya sa lupa at umiyak ng umiyak. Namamaga ang mukha ni Xu Fugi at dumudugo ang kanyang ilong. Napaupo siya sa lupa na parang patay na aso at puno pa rin ng takot ang mukha niya. Tuldok. Sa kabilang banda, si Jane Lewis ay balisa na parang langgam sa mainit na kawali. Hindi niya tiningnan ang kanyang telepono sa meeting kanina at nakatanggap lamang siya ng mensahe mula sa kanyang tiyuhin pagkatapos ng meeting. Sa sobrang takot ay muntik na siyang matambos sa opisina. Ang kanyang biological na ina ay kinidnap. Si Jane Lewis ay labis na natakot ngunit maaari pa rin siyang ituring na kalmado. Agad niyang tinawagan si Alex Dixon. Natigilan din si Alex Dixon nang marinig iyon. Ang Lewis family ay hindi isang mayamang pamilya kay Jinling. Sino ang mangkidnap kay Helena? Isa pa, ang biyenan ay isang matapat na tao, at si Helena ay gumawa lamang ng mga walang hiyang bagay tulad ng pagnanakaw ng manok at aso. Wala siyang malalim na sama ng loob sa sinuman. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng inspirasyon si Alex Dixon, at agad na kumunat ang kanyang mga kilay. Malamang si Little Tita ang may gawa nito. Naiintindihan niya ang ugali ni Dixon Shengglan. Napakalakas ng personalidad ni Dixon Shengglan. Sa Dixon clan, isa lang siyang babae na hindi mahawakan ng buhangin. Sa mundo ng negosyo, siya rin ay isang babae na tumiyupad sa kanyang salita. Walang puwang para sa kanya na pag-alitan ang iba. Noong araw na iyon, pumasok si Helena sa hotel at pinagalitan si Dixon Shengglan. Bagamat pinahintulutan ito ni Dixon Shengglan sa kanyang mukha, hindi ito humawak na hahayaan na niya ang bagay na ito. Agad na tinawagan ni Alex Dixon si Dixon Shengglan. Little Tita, nakuha mo bang kidnapin ang biyenan ko? At Tito at Tita. Nakaupo si Dixon Shengglan sa backseat ng Rolls-Royce at papunta sa airport. She crossed her legs and casually said, "Yes, what's wrong? This old hag don't know the immensity of heaven and earth. She actually dares to disrespect our Dixon family. I'm just teaching her a lesson. If it was para sa iyo, kitilin ko na sana ang buhay niya." Hindi nakaimik si Alex Dixon pero base sa tono ng kanyang tiyahin, wala siyang dapat gawin kay Helena. Malamig niyang sabi, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong galawin ang pamilya ng asawa ko? Mabilis na bumalik si Helena. Alex Dixon, sinabi ko sa iyo na hiwalayan mo si Jane Lewis matagal na ang nakalipas. Ang isang pamilyang tulad ng Lewis family ay hindi kwalipikadong pakasalan ang aming Dixon family. Hindi magalang ang tono ni Dixon Shengglan. Malamig niyang saway, kung gusto mong makipag-ayos sa akin, bumalik ka sa kabisera mag-isa at ipaliwanag ang sitwasyon sa matandang master. Sinabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, babalik ako, ngunit babalaan kita muli. Bawal mong galawin muli ang pamilya ng asawa ko.
Malamig na sinabi ni Dixon Shenlan, wala kang pakialam sa mga bagay ko. Kung ang matandang babaeng ito ay maglakas loob pa ring saktan at magalit ka sa gusto niya, sa susunod, magiging kasing dali ng pagsampal sa kanya. Tiyak na papatayin ko siya. Sila ay nasa likod ng bundok. Pumunta at hanapin mo sila mismo. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Dixon Shenlan ang telepono nang walang anumang paliwanag. Pinunasan ni Alex Dixon ang kanyang mga templo ng masakit ang ulo. Bagamat alam niyang naglalabas ng galit si Little Tita para sa kanya at hindi niya matiis ang pambubuli sa kanya ni Helena. Ngunit naintindihan din niya ang dahilan, ngunit ang kanyang asawa ay biological na anak pa rin ni Helena. Ayaw niyang pahirapan ang kanyang asawa. Kung hindi, siya na mismo ang humarap kay Helena. Iniligpit ni Alex Dixon ang kanyang telepono at agad na tinawagan si Jane Lee West para sumugod sa likod ng villa. Tuldok. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Alex Dixon sa likod ng bundok at nakita niya si Helena at ang kanyang tiyuhin na nakaupo sa gilid ng kalsada, nanginginig. Hindi sila naglakas loob na gumalaw. Nang makita ni Jane Lee West ang kahabag-habag na kalagayan ni Helena, agad siyang nabalisa. Bago pa man huminto ang sasakyan, binuksan niya ang pinto at nagmamadaling lumabas. Nanay. Nakita ni Helena si Jane Lee West na paparating at tulad ng nakikita niya ang kanyang tagapagligtas, siya ay sumubsob at humagulgol. Jane. Muntik nang mamatay si nanay. Bilisan mo at tumawag ka ng pulis. Dapat mahuli natin itong mga kidnappers. 12-dosenang beses na siyang sinampal. Ang kanyang mukha ay namamaga na parang steamed bun, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay pinipisil ng husto na halos hindi na makilala. Sumama rin sa kanya si Albert Lee West. Medyo natakot din siya nang makita niya ang sitwasyon. Nagmamadali niyang inilabas ang kanyang telepono at gusto niyang tumawag ng pulis. Sa sandaling ito, tiniis ni Shu Fugi ang sakit at mabilis na sinabi, "Bro-in-law, huwag tumawag ng pulis." Bakit? Niyakap ni Jane Lee West si Helena at galit na sinabi, dapat kang tumawag ng pulis. Gusto kong makita kung sino ang bumugbog sa aking ina ng ganito. Tumayo si Zhang Faang at hinanda ang sarili para sabihing, Jane, huwag kang tumawag ng pulis. Ito ay, ang panganay na sister ang naghatid sa atin sa bundok at nagsabing gusto niyang nakawin ang hilaw na bato ni Alex Dixon. Sa huli, hindi niya ninakaw ang hilaw na bato ngunit nakilala niya ang isang grupo ng black man at binugbog kami at itinapon dito. Kung tumawag sila ng pulis, hindi ba malalantad ang pagnanakaw nilang tatlo? Kapag dumating ang oras na iyon, sabay tayong makukulong. Ano? Natulala lang si Jane Lee West. Dinala talaga ng sarili niyang ina ang tito at tiya niya sa villa para makawin ang hilaw na batong hiyas ni Alex Dixon. Nabigla rin si Albert Lee West. Tumingin siya kay Helena na may komplikadong ekspresyon. Alam niyang tiyak na gagawin ng kanyang asawa ang isang walang hiyang bagay. Si Alex Dixon naman ay mukhang normal. Anyway, matagal na niyang alam ang tungkol dito, pero nagpanggap pa rin siya na wala lang. Sabi niya, kalimutan mo na yan. Papuntahin muna natin si nanay sa ospital. Ma, paano mo nagagawa ang bagay na iyon? Halos maiyak si Jane Lee West kay Helena. Sa sobrang galit din ni Albert Lee West ay hindi siya makapagsalita. Tinuro niya si Helena at nanginginig ang buong katawan niya. Nakonsensya si Helena at tiniis ang sakit habang pinupunasan niya ang dugo sa mukha at umiiyak. Anyway, ang mga hilaw na batong iyon ay hindi kay Alex. Ano ang masama kung nagkakilala ako ng iilan? Maganda ang relasyon sa kanya ni President Zhao. Wala siyang sasabihin kahit na mawalan siya ng ilang piraso. Mabilis ding tumulong si Shu Fugi, Jane, huwag mong sisihin ang nanay mo. Napakayaman ni President Zhao. Ayos lang kung magnakaw tayo ng ilang hilaw na bato. At saka, wala naman tayong ninakaw. Inilipat na ni President Zhao ang mga hilaw na bato. This is two different things. Namula ang mukha ni Jane Lee West. Hindi mapakali ang tingin niya kay Alex Dixon at nakonsensya sa kanyang puso. Ang kanyang sariling ina at tiyuhin ay talagang nakagawa ng isang kaiyahiyang bagay. Kung nalaman ito ng mga kamag-anak ng Dixon family, ano kaya ang mukha niya? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Albert Lee West. Sa harap ng kanyang manugang, hindi man lang niya maiangat ang ulo.
Nilakasan niya ang sarili at sinabi kay Alex Dixon, "Son-in-law, regarding your mother. I apologize to you on her behalf. This matter is over, alright." Tay, ano pong pinagsasabi niyo? Mabilis na sinabi ni Alex Dixon, "Si nanay lang." Ubo, nagbibiro siya. "Hindi ko sasabihin sa iba. Dalhin mo muna si nanay sa ospital." Tumingin si Jane Lewes kay Alex Dixon nang may pasasalamat at naantig sa kanyang puso. Ang paggamit ng pagnanakaw ng daan-daang milyong yuan na mga bato ay hindi isang joke. Kung alam ni Pangulong Zhao na hindi alam ang kanyang ina ang makukulong, siya ay masentensyahan din ng mga dekada. Nabigla pa rin si Xu Fugi at sinabing, "Bro-in-law, ano ang nangyayari sa mga kidnapper na ito? Talunin tayo. Ano ang hindi nila sinabi na iwan tayo dito? Ano nga ba ang nangyayari? Sino ang mga kidnappers?" Kabanata 322. Naguguluhan din si Albert Lewes. Gayunpaman, nang isipin niya ang tungkol sa kanyang asawa at pamilya ni Xu Fugi, galit niyang sinabi, "Ang mga kidnapper ay ayaw ng pera, kaya malamang na gumawa ka ng isang bagay na immoral at nakasakit ng isang tao." Nang matapos siyang magsalita, biglang tumigil sa pagsasalita si Xu Fugi. Alam din niyang marami silang nasaktan ni Helena. Mahirap bilangin ang mga ito. Bagamat walang matinding puot sa pagitan nila, hindi mabilang ang sama ng loob sa pagitan nila. Marahil ito ay talagang isang tao na nasaktan, lihim na naghihiganti. Galit pa rin si Helena at may kumpiyansa na sinabi, "Ako ay binugbog ng mga kidnapper, at wala kang pakialam sa akin. Ang pakialam mo lang ay ang pagnanakaw ko sa hilaw na bato." Ano ang masama sa pagnanakaw ng hilaw na batong pang-alahas? Pumunta ako sa supermarket para gumawa ng napakaraming bagay, ngunit ang supermarket ay wala pa ring ginagawa sa akin. Nay, huwag mo nang sabihin. Habang narinig ni Jane Lewes, mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Kinailan niya si Alex Dixon pataas at galit na sinabi, "Tay, dalhin mo ang nanay at tito ko sa doktor. Mauuna na kami ni Alex." Ang looban ng villa ay binasag sa gulo ni Helena at ng kanyang tita Hien. Magkakahalaga ito ng daan-daang libo para ayusin ito. Ngunit nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Ang mga kilo ni Helena ay sa halip ay nagpanig sa kanyang asawa. Nabaliktad sa wakas ang bagay na sinipa niya si Helena. Susunod, kailangan niyang maghanda para sa paglalakbay sa Jing City. Nang maisip niya ang Jing City, agad na nagdilim ang mga mata ni Alex Dixon, kumikislap na may matinding liwanag. Ang Jinling at ang Jing City ay pinaghiwalay ng 1,000 milya. Kung ikukumpara sa mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon, ang lugar na ito ay maaaring ituring na kalmado at mapayapa. Gayunpaman, kahit na ano, kailangan niyang maglakbay doon. Sa isang banda, gusto niyang tingnan ang sitwasyon sa Dixon clan. Sa kabilang banda, gusto niyang tanungin si Little Tia tungkol sa pinagmulan ng Jade Pendant. Habang nagpaplano si Alex Dixon na pumunta sa Jing City, nakatanggap siya ng tawag mula kay Su Chingcheng. Saglit na nag-alinlangan si Su Chingcheng at sinabing, "Kuya Alex, libre ka ba ngayong gabi?" "Anong problema? I want to treat you to dinner tonight. Okay lang ba?" Nag-isip sandali si Alex Dixon. Naresolbo lang niya ang hindi pagkakaunawaan kay Jane Lewes. Kung sa kritikal na sandali na ito, nabangga siya sa pagkain kasama si Su Chingcheng, mahirap sabihin. Ngunit nang malapit na siyang tanggihan, tila nahulaan ni Su Chingcheng ang kanyang susunod na pagtanggi. Maagap niyang sinabi, "Kuya Alex, babalik ako sa kabisera bukas. Hindi ko alam kung kailan ako makakarating muli kay Jinling. Babalik ka sa kabisera." Nagulat si Alex Dixon, ngunit gumaan ang loob niya. Alam niyang pumunta si Su Chingcheng kay Jinling kasama ang kanyang pamilya sa likuran niya. At siya ay dumating para sa kanya. Hindi niya nais na manatili si Su Chingcheng sa Jinling sa lahat ng oras. Hindi ito makakabuti para sa kanya at sa kanyang asawa. Ituturing mo na lang ito bilang isang piging sa palm para sa akin. Mahina ang tono ni Su Chingcheng at talagang may bahid ng pagmamakaawa. Dahil sa pagmamakaawa ng isang babae, agad na lamambot ang puso ni Alex Dixon. Ang isang mapagmataas na anak na babae ng suklan na tulad niya ay dapat na isang taong hindi hahanapin ng sinuman. Siya ay isang mapagmataas na anak na babae ng langit,
ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa harap niya, si Su Ching-cheng ay parang isang ordinaryong kapatid na babae sa tabi. Tumango si Alex Dixon at sinabing, "Sige, saan ang lokasyon?" Pinigilan ni Su Ching-cheng ang kanyang masayang sorpresa at sinabing, "Chingyang Pavilion, hihintayin kita ngayong gabi." Tuldok. Kinagabihan, lumabas si Alex Dixon at nagtungo sa Chingyang Pavilion. Pagdating niya, nakita niya si Chin Yue na naghihintay sa labas ng restaurant. Nakasuot pa rin siya ng black professional dress. Siya ay payat gaya ng dati at ang kanyang kurba ay kat-anji tangi. Nang makitang dumating na si Alex Dixon, agad na pumunta si Chin Yue at sinabing, "Hinihintay ka na ni Ching Cheng sa itaas." Tumango si Alex Dixon at pumasok sa restaurant. Nakita niya na maliban sa mga waiter ay walang ibang tao sa paligid. Nagtatakang tanong niya, bakit walang tao? Sinabi ni Chin Yue mula sa likuran, "Nakabook na ako sa Chingyang Pavilion." Ngayong gabi ang huling araw ni Ching Cheng sa Jinling. Ayaw niyang may makaistorbo sa kanya. Pagkasabi nito ay naglakad siya pasulong at pinona ang daan. Sinundan ni Alex Dixon si Chin Yue sa itaas at binuksan ang pinto ng pribadong silid. Nagkaroon na ng marangyang handaan sa mesa. Nagningning din ang mga mata niya. Tila sadyang nagbihis si Su Ching-cheng. Nakasuot siya ng itim na evening gown na nakatali ang buhok sa isang bun. Siya ay mukhang marangal at matikas at mukhang maganda at mapagbigay. Ang damit ay kasing manipis ng pakpak ng sekeda. Damaykit ito malapit sa kanyang matikas at kurbadang katawan, ganap na binabalangkas ang kurbo ng kanyang katawan. Nalantad ang kanyang balingkinitang leeg, patas at makinis na mga balikat. Sa ilalim ng liwanag, mayroong isang layer ng perlas na liwanag. Isang perlas na kwintas ang nakasabit sa kanyang maselang collarbone. Isa lang siyang magandang Ching-cheng. Kuya Alex. Agad siyang tinanggap ni Su Ching-cheng na may kaaya-ayang sorpresa, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Pabirong sinabi ni Alex Dixon, "Ching-cheng, napakaganda mo ngayon." Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga salita ay magiging sanhi ng agarang pamumula ng mukha ni Su Ching-cheng at sumilay ang saya sa kanyang mga mata. Umiti siya ng matamis at sinabing, "Halika at maupo ka." Pagkasabi noon ay nagkusa siyang hawakan ang kamay ni Alex Dixon at naglakad papunta sa upuan. Ang pagiging grabbed sa pamamagitan ng isang makinis at malambot na maliit na kamay ginawa Alex Dixon pakiramdam medyo hindi komportable. Ngunit ayaw niyang bigyan ng mukha sina Chin Yue at Su Ching-cheng, kaya hinayaan niya lang itong hawakan ang kanyang kamay at maupo. Sumunod din si Chin Yue at umupo sa gilid ng banig sa isang reserbadong paraan. Nag-aapoy ang mga mata ni Su Ching-cheng at siya ay nasa mataas na espiritu. Personal niyang kinuha ang isang bote ng French Bordeaux red wine at nagbuhos ng isang tasa para kay Alex Dixon. Matamis niyang sinabi, "Kuya Alex, hayaan mo akong mag-toast sa iyo." Alex Dixon clinked glasses with her and asked, "Kailan ang eroplano? Gusto mo ibigay ko sa'yo?" Naging madilim ang ekspresyon ni Su Ching-cheng. Alam niyang magalang lang si Alex Dixon. Umiling siya at sinabing, "Hindi na kailangan. Aalis ako ng maaga bukas ng umaga." Napakalungkot ng kanyang pamilya na dumating siya kay Jinling sa pagkakataong ito. Hindi na siya babalik kaagad pagkatapos niyang umalis. Nalungkot si Su Ching-cheng nang maisip niyang mahihiwalay na ulit siya kay Alex Dixon. Mahina niyang sinabi, "Elder brother Alex, pupunta ka ba sa kabisera para makita ako?" Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Plano sana niyang pumunta sa Jing City, ngunit ayaw niyang mas marami pang makaalam nito. Ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Tumango siya at sinabing, "Oo naman. Hanggat may pagkakataon akong pumunta sa kabisera, pupuntahan kita." "Talaga? Kailan?" Apurahang tanong ni Su Ching-cheng. "Maaaring hindi ito mangyari pansamantala, ngunit hanggat dumating ako sa kabisera, tiyak na darating ako." Nakangiting sabi ni Alex Dixon. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Su Ching-cheng at muling itinaas ang tasa ng may ngiti. Umupo si Chin Yue sa gilid at tumingin kay Alex Dixon na nakakunot ang noo. May gusto siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili niya. Siyempre alam niya na si Alex Dixon ay darating sa kabisera at hindi alam kung gaano siya katagal bago siya dumating.
Ngunit nang makitang napakasaya ni Su Chingcheng, hindi siya nagsasalita ng marami. Noong gabing iyon, tila nasa sabik si Su Chingcheng. Kinayla niya si Alex Dixon para uminom ng maraming alak at nagpatuloy sa pag-inom. Sa huli, hindi na nakayanan ni Alex Dixon na manood. Sinubukan niyang hikayatin si Su Chingcheng, ngunit iginiit ni Su Chingcheng na hindi siya babalik hanggat hindi siya lasing. Napabuntong hininga lang si Qin Yue sa kanyang puso. Alam niya na si Su Chingcheng ay gumagamit ng alak para mag-alala siya at hindi niya ito mapigilan. Clang! Nahulog ang baso ng alak mula sa kamay ni Su Chingcheng at ang mesa ay napuno ng red wine. Pulang-pula ang mukha ni Su Chingcheng at malabo niyang sinabi, "Bigyan mo ako ng alak, gusto ko pa ring uminom." "Hindi ka na makakainom." Kinuha ni Alex Dixon ang baso ng alak mula sa kanyang mga kamay nang walang sinasabi. Hindi ako lasing." Sinamantala ni Su Chingcheng ang pagkakataon na yakapin ang kanyang braso at sinabi sa malabong lasing na mga mata, "Kuya Alex, aalis na ako." Kabanata 323. Hinawakan ni Alex Dixon si Su Chingcheng at bumaling kay Qin Yue, "Huwag kang uminom. Ibabalik ko si Su Chingcheng sa hotel para magpahinga." Uminom din si Qin Yue ng maraming alak nang nakayuko at namula ang malamig at kaakit-akit na mukha. Tumingin siya kay Alex Dixon na may komplikadong ekspresyon at tumango. "Paalisin mo si Chingcheng. Babalik ako pagkatapos bayaran ang bill." "Alak, bigyan mo ako ng alak." Si Su Chingcheng ay lasing na sa lusek ng puti at ang kanyang buong katawan ay paralisado sa katawan ni Alex Dixon. Yumuko si Alex Dixon, binuhat siya, at lumabas ng restaurant. Kadalasan, si Su Chingcheng ay may maliit at karanasang hitsura, lalo na sa Suklan Group. Siya ay matatawag na isang malakas na babae na kayang humarang sa isang tabi ng mag-isa. Ngunit ngayon, ang kanyang buong katawan ay nakahiga ng mahina sa yakap ni Alex Dixon, na wala ang karaniwang malamig at eleganteng aura. Binuhat ni Alex Dixon si Su Chingcheng at naglakad palabas ng Qingyan Pavilion na may tuwid na mukha. Pumara siya ng taxi at pumunta sa hotel. Para naman kay Qin Yue, hindi siya nag-aalala. Hindi siya lasing kaya hindi niya kailangang makita. Bukod dito, may mga bodyguard mula sa Su family sa labas ng pinto. Ang dahilan kung bakit personal niyang pinabalik si Su Chingcheng ay dahil hindi pa niya nakitang malasing si Su Chingcheng ng ganito. Natatakot siya na baka may mangyari sa kanya. Gayunpaman, si Alex Dixon ay naguguluhan din sa kanyang puso. Si Su Chingcheng ay nag-iisa sa Suklan Group, at kadalasan ay mayroong maraming business meeting. Hindi pa niya nakitang lasing ito. Bakit 2 bote lang ng red wine, pero lasing na siya at naging tambak na puti. Ang pagpapaubaya sa alkohol na ito ay mas maliit kaysa sa naisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Alex Dixon sa hotel, at binuhat si Su Chingcheng sa elevator. Bang! Sinipa ni Alex Dixon ang pinto ng hotel at naglakad papasok na may malalaking hakbang habang cargo si Su Chingcheng. Inilagay niya si Su Chingcheng kay Shi Mengxi at yumuko para sabihin, "Nasa hotel tayo ngayon. Babalik muna ako. Magpahinga ka ng mabuti." Babalik si Qin Yue maya-maya. Si Su Chingcheng ay nakahiga sa kama na malabo ang mga mata. Magulo ang damit niya at hindi niya namalayan na nakataas na pala ang palda niya. 2 mahaba at patas na binti ang lumitaw sa harap ni Alex Dixon ng ganoon. Hindi siya nagsuot ng medyas sa kanyang mga binti, at ang kanyang mga binti ng jade ay mukhang mas bilugan at payat. Nakasuot siya ng itim na high heels sa maselang paa. Bukod dito, nakahiga siya sa kama. Sapat na ang itsura niya para uminit ang katawan ng sinumang lalaki at kumulo ang dugo nila. Kung may gagawin siya sa kanya sa oras na ito, walang puwang si Su Chingcheng para labanan. Magagawa niya ang anumang gusto niya tulad ng isang maliit na tupa. Gayunpaman, hindi tumingin sa kanya si Alex Dixon. Matapos ibaba si Su Chingcheng, tumalikod siya at umalis ng walang pag-aalinlangan. Pagtalikod pa lang niya ay bigla niyang naramdaman ang paghihigpit ng kanyang pulso. Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakita ang isang maliit na puting kamay na mahigpit na humawak sa kanyang pulso. Lumingon siya, at saktong pagtalikod niya ay biglang umihip ang mabangong hangin sa kanyang mukha.
Bago pa mabawi ni Alex Dixon ang kanyang sentido, isang katawan na naglalabas ng mainit na halimuyak at biglang tumalon sa kanyang mga bisig. Niyakap ni Su Ching-cheng si Alex Dixon at sumigaw sa mahinang boses. Kuya Ching-cheng, huwag kang umalis. Biglang sinuntok si Alex Dixon. Upang maiwasang mahulog si Su Ching-cheng, ayaw niyang yakapin ang baywang nito at sinabing, matulog ka muna. Maya-maya ay babalik si Yue. Hindi ko. Hindi binitawan ni Su Ching-cheng. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang yakap sa kanya. Halos malapit na ang buong katawan niya sa katawan ni Alex Dixon. Totoo ang panggabing damit na suot niya, kasing manipis ng pakpak ng sekeda. Naninigas ang buong katawan ni Alex Dixon. Bahagya siyang kumunat ang noo at tahimik na umatras ng kaunti. Itinaas ni Su Ching-cheng ang kanyang ulo, huminga ng alak at sinabing, Kuya Alex, hindi ako komportable, kailangan mong manatili at samahan ako. Tasing ka na. Si Yue na ang bahala sa'yo. Si Alex Dixon ay mukhang kalmado at nagplanong hilahin ang braso ni Su Ching-cheng palayo sa kanya. Sa sandaling ito, biglang naglabas ng lakas si Su Ching-cheng at itinulak siya sa kama, idiniin siya pababa sa kanyang katawan. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at diniinan niya. Ang kanyang balat ay magaspang at makapal, kaya hindi niya inisip na tretuhin siya ni Su Ching-cheng bilang isang una ng tao. Ngunit siya ay isang lalaki. Matapos siyang matamon ay nagsimulang uminit ang kanyang katawan. Tasing na lasing si Su Ching-cheng kung kaya't nang sunggaban niya ito, tuluyan niya itong diniinan. Nawala ang isip ni Alex Dixon ng ilang segundo. Nang bumalik siya sa katinoan, niyakap na siya ni Su Ching-cheng ng mahigpit. Malabo ang mata niya habang umuungol. Kuya Alex, huwag kang pumunta. Huminto ang paghinga ni Alex Dixon. Kung magpapatuloy ito, hindi niya ito kakayanin. Agad niyang itinulak si Su Ching-cheng palayo. Nang siya ay tatayo na, talagang sinuntok siya ni Su Ching-cheng na parang malagkit na candy at niyakap siyang muli ng mahigpit. Kuya Alex, naiinitan ako. Ching-cheng, lasing ka na. Bumagsak ang boses ni Alex Dixon at sinabing, pupunta ako at kukuha ka ng isang tasa ng tubig. Sa sandaling ito, ang evening gown ni Su Ching-cheng ay biglang bumaba mula sa kanyang balikat. Umupo siya sa kama na walang damit na nakatakip sa katawan at niyakap ng mahigpit na parang pugita ang braso ni Alex Dixon. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Damn it! Si Su Ching-cheng ay karaniwang nakalaan at matikas, at ang Su family ay may mahigpit na pag-aalaga. Imposibleng maging ganito siya. Hindi niya inaasahan na ang lasing na si Su Ching-cheng ay lubusang hahayaan ang sarili at magbabago sa ibang tao. Habang natulala si Alex Dixon ay biglang uminit ang mukha niya. Talagang sinuntok siya ni Su Ching-cheng. Kinagat niya ang mukha niya. Isang alon ng kumukulong init ang agad na nagmula sa kanyang mukha. Kuya Alex, huwag kang aalis ngayong gabi. Samahan mo ako. Ang malambot na boses ni Su Ching-cheng tulad ng isang alindog, ay tumunog sa tabi ng kanyang tainga at nahulog din sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang katawan ni Alex Dixon. Parang may apoy sa kanyang katawan at nakaramdam siya ng init. Agad siyang napabuntong hininga. Ang espiritual na chi ay umikot sa kanyang katawan, na pinipilit siyang kumalma. Ching-cheng, magpahinga ka muna. Pagkatapos sabihin niyon, iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at tinapik ang katawan ni Su Ching-cheng ng ilang beses ng napakabilis ng kidlat. Mabilis siyang kumilos. Nang maging si Su Ching-cheng ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, isang malakas na alon ng antok ang dam-aloy na parang tubig. Kuya Alex. May gustong sabihin pa si Su Ching-cheng, ngunit hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Kasabay ng epekto ng alak, nakatulog siya sa kama habang nakapikit. Napabuntong hininga si Alex Dixon at tumayo. Ngayon lang, ginamit niya ang acupuncture technique para tumagos sa katawan ni Su Ching-cheng ng spirit energy. Tinapik niya ang kanyang tinutulugan para makatulog siya. Kung hindi man, kung patuloy siyang guluhin ito, hindi niya mapipigil ang sarili at sasabihing wala siyang gagawin sa likod ng kanyang asawa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na may normal na physiological function. Sa harap niya ay isang magandang Ching-cheng na may mainit na katawan at isang mataas na grade beauty na nagkusa na ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Bukod dito, hindi natatakpan ng kanyang damit ang kanyang katawan, kaya hindi niya ito makontrol.
Si Su Chingcheng ay nakahiga sa kama at hindi nakatulog ng maayos. Pulang-pula pa rin ang maganda niyang mukha at hindi natatakpan ng magulo niyang damit ang mainit niyang figure. Bahagya itong napapansin at nabaliw ang mga lalaki. Napalunok si Alex Dixon sa kanyang lalamunan. Kung hindi lang dahil may asawa na siya, naging masama na siya at sinunggaban niya ito para may gawin. Kalmado ang ekspresyon niya. Kinailan niya ng kumot si Su Chingcheng at tinakpan ang katawan nito, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng hotel. Pagbukas pa lang niya ng pinto, hindi napigilan ni Alex Dixon na mapangiti at sinabi sa mahinang boses, "Chingcheng, bakit kailangan mong gawin ito? Malinaw na alam mong may asawa na ako, pero nagpapanggap ka pa ring lasing." Sa totoo lang, nadiskubre na niya kanina na hindi naman lasing si Su Chingcheng. Abangan ang susunod na kabanata.